ito yung pinagtatakahan ko. Nagtatago na nga, hindi na nga nagpapakita sa Senado. Sumusweldo pa, 'di ba? Meron pa siyang chairmanship. Public Order and Dangerous Drugs. Yun yung dati niya. Si Bato de la Rosa. Hindi nalipat na yan kay Sen. JVRs ito eh. Well, he held that Dahil once. nagtago siya, nawala siya. Tapos, nilipat kay JVR, Senator JVR to kasi nga walang nagtatrabaho, sumusweldo lang, 'di ba? Pagkatapos, ngayon, bumalik uli kay Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, maliban sa regular salary niya, meron pa siyang additional allowance for being chair of Public Order and Dangerous Drugs. Tapos, hindi ba, ito yung hinihintay ko eh. Sorry, napapa-high blood na naman tayo. Na magmo-motion daw, di ba si Marcoleta napayagan, bumoto via Zoom. Si Bato. Kasi, ang sabi nila, yung rules ng Senado at saka House, pwede lang i-amend pero kailangan consensus bago ma-amend. Ibig sabihin lahat nag-agree. Eh di ba ilang buwan na nating sinasabi na please naman, tigilan nyo na yung pagpapasweldo kay Bato dahil yan ay no-show. Hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita, may mga committee pa na hindi nagagawa yung trabaho niya. Ano yung sagot sa atin ng Senado? Hindi nila magawa kasi wala sa rules nila. O di i-amend nyo yung rules nyo para naman maging kasing level namin kayong mga mamamayan na nagpapasahod sa inyo. Dahil kaming mga ordinaryong mamayan, pag hindi nakakapagtrabaho, eh hindi nakakasweldo, pwede pang matanggal sa trabaho. Pero kapag ikaw ay senador, ngayon fugitive na, may committee ka pa. So, ibig sabihin, meron dagdag allowance ka pa, maliban sa sweldo mo, kapal din, di ba? Medyo. Kapal lang, kapal, di ba? Na. And if they can amend the rules, just so Bato can vote online, why can't they amend the rules to make it fairer for us? Sorry, Tagalog. Bakit hindi nila ma-amend itong rules na to? Para lang maging fair sa ating mga mamamayan na nagbabayad ng sweldo ni Bato habang siya ay absent. Kaya bantayan niyo po kapag inamend nila yan para makaboto si Bato online, i-pressure natin ang Senado na i-amend na rin niya na huwag magpasweldo kung walang physical reporting. Binigyan pa talaga ng chairmanship di ba? Nag-risk naman siya ng freedom. Pumunta pa siya para mag-vote. Kay Alan Peter. Oo. Oo. So may reward siya. Yun. Yun lang yung mga kahindik-hindik doon sa mga committee chairmanship. So significant ang change sa Senate leadership. Mm-mm. Diba? Hindi lang yan yung sino ba yung Senate President mo. It can derail your legislative agenda. Mm-mm. Imagine mo kung kanino napunta yung agriculture. May mga area na kailangan mo talaga ay very knowledgeable yung inyong chair and the members. Diba? Tinatanong nila dito, tinanong na rin to before kung pwede bang i-citizens arrest mga kolokoy na traidor sa bayan or mga fugitive. Fugitive, yes. Pwede, no? Pero in the case na ni Senator De La Rosa, sabi ng police, marami siyang baril, may not be a very good idea ng citizens arrest. Okay? Well, generally, it's not. Kasi baka mapahama kayo. Pero kung kaya niyo, it's not illegal. Pwede, no? Tapos, yun. So, balik natin. Yung sa last slide kasi, si Prof. Dan yung excited mag-discuss dun Very emotional ang kanyang reaction dito. Ayan, nabasa niyo po ba yung statement kanina ng asawa ni Senator Bato de la Rosa? Natawa ako dun sa nakita niyo ba yung why speak ni Christian? Ina-ask siya ng mga reaction sa bawat picture na lumalabas. Lumabas si Bato. Yung one word reaction niya, bakit? Reaction ni Christian. Siya yung ini-interview, di ba? Oo. Sabi niya, bakit? Tapos sabi, pwede bang i-explain ko ano yung bakit? Bakit to naging senador? Tanong niyo sa mga sa mga nagtatumbling dyan sa comment section. Ito yung binoboto yung senador. Diba? Nakatawa yan kasi sasabi na, ikaw mag-senador ka, hindi ka mapapasang barangay captain . Ito ba yung standard yun ng senador? Ako hindi papasang barangay captain. Saya-saya niyo siguro ko, ako'y barangay captain nyo.
Hindi ako papasok ng senador, binoto nyo nga si Robin Padilla, 'di ba? Prof. Artista Dan. siya. Artista siya. So ano bang standard natin ng senador? Artista ka dapat. Artista, kailangan kaya mo mag-deliver ng isa kang basura. Ganun. Ala Jacqueline Jose, kailangan daw walang emotion. Gawin mo nga, Ganun Prof. ba Dan. yun? Ganun ba ang ano nyo kay Jacqueline Jose? Monotone. Di ba isa siya pa mga pinakamagaling nating artista? Yes, actually. Sige nga, deliver mo. Isa kang basura. Basura. Bakit mo expect na kaya kong gawin? Ayun nga, kita mo, may ano ka na, may acting ka Hindi na. natin sumasakit ng ulo ko. Pinapagawa ko. Sabihin mo daw, Oo. ganito na ba tayo kababa? Baba? May bababa pa ba sa pagkababa ng Senado ngayon? Hindi ka manana. Baba? Best screenplay. Ang problema ko sa statement na to, ini-insinuate na crime yung pag-abot sa isang Pilipino sa international court. Siyempre, hindi sinasabi international court. This is the DDS line talaga. Yeah. And they're the DDS line, two, they're using the wife. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Diba? So si Pia Cayetano was the mother. Magpapaaral na ba ako sa mga anak ko? And this one is like, asawa ko to. Yeah. That's what they're doing. So sinasabi na, huwag kayo addressing the justices, no? Do not be an accessory. God. Actually, kung ako yung Supreme Court, ma-insulto ako dito eh. Because you're suggesting that we are going to decide the case and commit a crime. Accessory to a crime. Kasi sinasabi mo, hindi dapat i-try ng foreign court. Di ba? Ang isang Pilipino. So, iniinsulto mo yung justices kasi akala mo DDS kami. Nabibilin namin yung linya nyo na foreign court ng ICC. Justices kami eh. Imagine mo yun kung hindi alam ng, ba't ka nagigigil? Imagine mo yun kung pati yung mga, contempt yan eh. kung ikaw yung justice. Oo. Indirect contempt. Oh my God. Oo. Well, explain indirect contempt just in case they don't know. So supposed to direct contempt, yan yung nagugulo ka sa korte. Indirect, yung may mga sinasabi ka outside that tends to affect the integrity ng judicial system natin. And I think she did a very good job. Or whoever the scriptwriter is, kunyari galing sa asawa, in effect, sinasabi mo sa justices na foreign court yan and every Filipino should be tried in the Philippines. Do not commit a crime. So, kung ako yung justices talaga, ma-insulto ako dyan. And ini-insinuate mo na nag-go-commit ng crime. Pag if you rule against doon sa main decision ng kanyang case, sabihin niya, puro kayo mga kriminal. That's what she's saying. Huwag kang lumayo sa mic kasi. Just stop talking. Dadamay ka pa eh. But, alam mo yun, hindi naman yan helpful sa case niya. Yes. So okay lang yan. Sige, sabihin mo. Sige, mag-press release pa kayo ng mga ganyan. At saka huwag kayong nagpapaniwala dun sa mga DDS na nagmamarunong ng false dichotomy na ang court ay either foreign or local court. Ilang beses ko na yung sinabi. Meron pong international court. Parang may international bank. Diba? Yung ulitin ko na naman yung example ko, yung ADB, Asian Development Bank, hindi dahil nasa Ortigas siya, ay local bank siya. Diba? O yung World Bank, may World Bank sa Makati, sa BGC. Ano yun? Naging BGC Bank na. Diba? O may IMF office din dito. Diba? Kaya huwag kayong nagpapaniwala sa mga nagmamarunong. Pero sa totoo lang ay bobo. Dahil hindi lang local court at foreign court ang meron. Merong mga international bodies. Baka hindi natuturo yan sa China. Kasi hindi member ng mga international bodies. Member ba ng mga international bodies sa China? Dapat nasa UN sila, diba? Oo, nasa UN. So hindi yan tinuturo sa school niya. Oh my God. Oh, diba? Ay, kanina may naalala kong movie. Pinag-usapan natin yung movie. Di ba nung araw merong kakaba-kaba-kaba? Yes. Oh, yung Senate ngayon, baba. Yeah. Baba. Ay, nako.
Kailangan ko lang sabihin mo na naman. Pero alam niyo yun, di ba natututo tayo kasi ngayon hindi lang local court, foreign court, may international court. Minsan nga po pwede pa natin i-discuss yung policy making eh. Ang policy formulation and hindi lang yan local, meaning mga ordinances at the local level, hindi lang yan national, meaning yung Kongreso na at Senado, may international din. And yung international have different forms. May mga international organizations, mga international agreements na nagsasubscribe tayo. When policies are made there, at nag-subscribe tayo doon, we have to implement yung mga policies na pag-agrihan doon sa bansa na kung saan nagmiyembro tayo. Yun naman po yung ginawa ko noon when I was board of the Extractive Industries Transparency Initiative. Miyembro yung Pilipinas doon. So nung gumawa kami ng mga policy at the global level, halimbawa, kailangan publicly available ang mga kontrata ng mining companies. Then, pag pinag-agrihan yun at the global level, kailangan nilang yung gawin sa Pilipinas. And that's why ginagawa na natin yan ngayon. You can check the contracts of mining companies online and they're available. So, policy making, hindi lang yan sa local na ordinansya, hindi lang yan sa national, meron din sa international. At hindi yan via jurisdiction. Gusto nyo palipatin natin yung Hague dito. Sabi natin gawa sila ng branch sa Philippines para bring him home. Local pala. Oo, pero meron ka pa rin International Criminal Court kasi here pa rin siya tapos pwede pa rin siyang guilty. Hindi pa rin magdi-disappear yung kanyang crimes against humanity. Diba? Yeah. Ay nako. So yun po yung diskusyon natin ngayon sa update sa Senado at sa leadership sa Senado